Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashraf Alimoda at shoutout kay Ronaldo Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa tingin mo ba si Wang Lo yung tipo ng tao na madaling sumuko? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen, ang kondisyon ko ay kung babayaran niya ang kanyang pabor sa hinaharap, matutulungan niya ako sa lahat ng bagay, kahit na sa mga sikat na tindahan, bilang isang kaaway. Tumanggi siya ngayon, ngunit naniniwala akong babalik siya sa lalong madaling panahon. Ang mga taong tulad ni Wang Lo ay napakatalino at kalmado, ngunit sila ay madalas na madaling gumawa ng ilang mga nakakagulat na hakbang sa mundo ng negosyo. Kung sugpuin si Wang Lo at alam ang magiging sitwasyon, baka hindi na niya ito sugpuin. Bagamat hindi siya mangangahas na maging kaaway ng isang sikat na tindahan, hindi ibig sabihin na ibibigay niya ang aking mga kondisyon. What do you mean? I don't understand, bakit hindi siya nangangahas na maging kaaway ng isang sikat na tindahan, pero papayag siya sa mga kondisyon mo at magiging kaaway ng isang sikat na tindahan. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, napakasimple, kung hihilingin mong matagal siyang kalaban ng mga sikat na tindahan, syempre tatanggi siya, pero minsan lang ang kondisyon ko, sa madaling salita, sugal ito. Posibleng tinulungan niya ako sa pagkakataong ito, ngunit hindi nadiskubre ng mga tao sa sikat na tindahan, o marahil, pagkatapos akong tulungan, gumamit siya ng sariling paraan upang humingi ng tawad sa sikat na tindahan. In short, nakipagsapalaran man siya o nakagawa ng paraan, tinulungan niya ako sa krisis na ito, para kang may hawak na kutsilyo sa harap mo. Maaaring makaiwas ka ng perpekto at walang mangyayari, o baka masaksak ka at mawalan ng buhay. Ngunit ang pagsupil kay Liang Lu at iba pang pamilya pagkatapos niyang magkaroon ng mahiwagang kapangyarihan ay parang paghiwa ng kanyang laman gamit ang isang kutsilyo. Kung ikaw yan, ano pipiliin mo? Halos hindi na kailangan pang isipin ni Su Yingxia ang isyong ito bago niya piliin ang una. Huwag na nating pag-usapan kung talagang nakakapatay ng tao ang machete, kahit ganon, ano? Masakit man lang ang resulta ng isang saksak, pero kung may pumutol sa laman mo ng kutsilyo, buhay na pahirap iyon, at mamamatay ka rin. Naunawaan ni Ivory, ang taong tulad ni Wang Lu ay may masamang pinanggalingan, kapag siya ay bumangon, tiyak na hindi na niya gugustuhing balikan ang mga nakaraang araw, kaya naman, hanggat may pagkakataon, susubukan niya. Tumango si Han Sanchen, yan ang sinabi ko, may mga taong mas gugustuhin pang mamatay na nakatayo kaysa mabuhay sa tuhod, ganyang tao si Wang Lo. Actually, I don't quite understand why you insist on asking Wang Lo to promise you a favor. In fact, kahit pumayag siya, baka hindi niya matupad ang pangako niya, sa madaling salita, kung hindi mo siya kailangan sa maliit na pabor, baka hindi ka niya matulungan ng malaking pabor. Tumango si Han Sanchen, ngunit mabilis na umiling, sa teorya, ito ay posible, ngunit ito ay malamang na hindi para sa isang tulad ng Wang Lo. Wang Lo ay isang taong nagpapahalaga sa mga interes, kung wala siyang pakialam sa mukha, sa tingin mo ba ay titiisin niya ito hanggang ngayon? Nagmula siya sa mababang background, kaya natural na alam niya kung gaano kahalaga ang mga pagpipilian, at naiintindihan din niya kung gaano kahalaga ang kanyang reputasyon. Gagawin niya ang ilang mga bagay na hindi ka panipaniwala para sa kapakanan ng katanyagan. Natikman mo na ba ang tamis ng Queen Ant? Sabi ni Su Yingxia na may mapait na ngiti. Sa katunayan, wala akong intensyon na tulungan ang Ant Clan na mapabuti ang kapaligiran, at ito ay isang maliit na pagsisikap lamang, ngunit ang gantimpala ay ang Han Sanchen ay nakaligtas, at matagumpay na nailigtas ito ni Ye Tiancheng, na lumikha ng isang hindi pa nagagawang pagbaliktad. Ant-Man deserves a lot of credit.
Bagamat hindi gumawa ng kabutihan si Han Sanchen para sa kabayaran, may mga bagay na hindi mo kayang talikuran ng kategorya kahit na natikman mo na ang tamis. Maaari itong maging nakakahumaling. Maaaring isang lungsod na nagbabanta sa digmaan ang Yetian City sa hinaharap, kaya maaaring maapektuhan ang negosyo ng Yetian City. Ang gusto kong gawin ay makuha ang Wang Lu, at baka makuha ko ang tulong niya kapag ang negosyo ng Yetian City ay nakatagpo ng problema sa hinaharap. Hindi ba natin tinulungan si Liang Quan? Sabi ni Ivory, baka kaya niya rin. Oo, choice din siya, but I never like to bet all my money on one person. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, double insurance, hindi ba mas maganda? Nang matapos siyang magsalita ay may biglang mga yabag sa labas ng bahay. Ngumiti si Han Sanchen, tingnan mo, bumalik na siya. Pagkatapos niyang magsalita ay umalangaw-ngaw ang boses ni Wang Lu sa labas. Nakakaistorbo si Wang kay Mr. Su, itatanong ko rin sana kung mabibigyan pa ba ni Mr. Su si Wang Lu ng ilang oras, gusto ka ulit makachat ni Wang. Napangiti ng mapait si Ivory nang marinig ito, pagkatapos magbuhos ng isa pang tasa ng tsaa para sa Han Sanchen, nagbuhos din siya ng karagdagang tasa ng tsaa para sa Wang Lu ng maaga, at pagkatapos ay umalis. Ngumiti si Han Sanchen, Mr. Wang, please come in. Mabilis na pumasok si Wang Lu at umupo. Pakiinom ng tsaa. Ngumiti si Han Sanchen at kinuha ang tasa ng tsaa. Naitaas lang ni Wang Lu ang baso at uminom, matapos ang inumin, sinulyapan niya si Han Sanchen, at pagkatapos ay sinabi niyang pansamantala, matagal ko nang pinag-isipan ang kalagayan ni Mr. Su, hindi ko alam kung sapat pa ba ang mga kondisyon ni Mr. Su. Han Sanchen smiled, Mr. Wang means pumayag ka. Tumanggaw si Wang Lu. Hindi magiging maganda ang pagwawakas ng pagiging kaaway ng isang sikat na tindahan, ngunit kung walang kung fu, hindi magiging maganda ang katapusan ng pamilya Wang sa hinaharap, kaya't pagkatapos pag-isipan ito, iniisip ni Wang na mamamatay pa rin siya, sa mga ganitong pagkakataon, bakit hindi mo subukan? Kahit papaano, mamatay ka man, mas masaya ka. Tumanggaw si Han Sanchen, matalinong ang tao si Mr. Wang, huwag kang mag-alala. Ang sikat na tindahan ay isang halimbawa lamang na ibinigay ko, hindi ko hahayaang gumawa si Mr. Wang ng isang bagay na may moral na katiwalian, sa kabuuan, ito ay mabuti pa rin para sa iyo, ang tanging pakinabang ay maaaring magkaroon nga ng kaaway sa isang malaking puwersa. Ngumiti si Wang Lu, naiintindihan ko, ang kumikitang negosyo ay nakasulat lahat sa batas. Ngumiti si Han Sanchen, maiintindihan mo yan. Nagpatuloy si Han Sanchen, sa madaling salita, karapat-dapat ka sa akin, kahit na ibalik mo ang aking pabor, hinding-hindi kita ay treto ng masama, mangyaring mag-iwan ng mas maginhawang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at itim na card, at maaari kang umalis kasama nito. Panipi, pagkasabi nun ay nilagay ni Han Sanchen ang exercise book sa mesa. Nilabas ni Wang Lu ang black card at saka naglabas ng bato. Kuya Su, ito ang contact stone ni Wang. Kung mayroon kang anumang pangangailangan sa hinaharap, kailangan mo lamang ibuhos ang isang maliit na halaga ng tunay na enerhiya sa batong ito, at maaari mo akong kausapin sa pamamagitan ng hangin. Tumanggaw si Han Sanchen at iniligpit ang mga gamit. Mabilis ding kinuha ni Wang Lu ang lihim na libro sa kanyang mga kamay. Bagamat kalmado pa rin ang kanyang mukha, halata na hindi niya maitago ang pananabik sa kanyang mga mata. Si Wang Lu ay tumayo at may naalala sa loob, may naalala akong aalis na si kuya, nang may naalala siyang aalis na sana, impormasyon. Ngumiti si Han Sanchen, anong inside information? Para sa pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo na ito, Mr. Su dapat maghintay. Hanggang sa dulo, bilang karagdagan, huwag gumastos ng pera na hindi mo dapat, baka makakuha ka ng hindi inaasahang sorpresa. Tanong ni Han Sanchen, talaga? Bakit walang balita tungkol sa Su? It's just some of Mr. Wang's own ways, please keep Brother Su in mind. Originally, binalak ni Wang na maghintay hanggang sa katapusan sa pagkakataong ito, ngunit sa kasamaang palad, nagalit siya kaya natalo siya sa taya at kailangan niyang umalis bukas. May oras ka pa, bumalik ka at hayaan mo na ang mga followers mo ay mag-practice ng teknik na ito, hindi may iwasang magkaroon ng kahirapan sa simula, kung kailangan mo, puntahan mo ako anumang oras. Kasalukuyang ginagamit,
Ito ang pinakakumpleto at pinakamahusay na ginagamit na app para sa pakikinig sa mga aklat. Isinasama nito ang 4 na pangunahing speech synthesis engine at higit sa 100 mga tunog. Isa rin itong artifact na nagbabago ng pinagmulan na sumusuporta sa offline na pagbabasa. OneUAnap.org Source Changing App. Salamat, Kuya Su. Pagkaraang magsalot ni Wang Lo, tumalikod na siya at umalis. Pumasok din si Ivory. Sabi ni Han Sanchen, narinig mo naman lahat diba? Tumanggaw si Ivory, oo, ano sa tingin mo? We have almost 60 billion in assets now, kalahati nito ay gagamitin para sa construction sa Yetian City, at kalahati ay itatago para makita kung paano ito pupunta. Nagtanong si Ivory, hayaan mo si Pei mo at ang iba pa na magpadala ng pera. Bueno, ang dalawang magkapatid ay dapat na mag-ingat sa isa't isa, at tulad ng nakikita mo, may mga nakatagong dragon at mga nakayukong tigre dito, at ang dalawang maliliit na lalaki ay hindi makakatulong ng marami dito. Then let's go tomorrow. Aalis ba si Wang Lu then? Let Pimo and the others set off at about same time, this way, hindi na sila maghay-hinala ng sobra sa sikat na tindahan. Utos ni Han Sanchen, sabihin mo sa dalawang maliliit na lalaki na maging mas maingat sa pagbabalik. Hindi ako nag-aalala sa kanilang pagtatanim. Nag-aalala lang ako na ang dalawang maliliit na lalaki ay walang karanasan at magiging sanhi ng iba na sumunod sa kanila. Nakikita ko, umalis si Ivory, ngunit sumimangot si Han Sanchen, isang sikat na tindahan, ano pa bang mga sorpresa ang maaaring magkaroon. Sa gabi, dinala ni Han Sanchen si Ivory upang mamili sa kalye tulad ng kahapon. Ang kaibahan sa dati ay dahil sa benta ng exercises, kapag lumabas si Han Sanqianliang at ang kanyang asawa, iba na talaga ang atensyon na naaakit nila. Maraming tao ang bumati sa kanya ng magalang, at ang ilan ay diretsyong nag-shopping kasama si Han Sanchen. Para sa kanila, maging matagumpay man ang deal o hindi, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Han Sanchen ay lubos na kapakipakinabang ng walang anumang pinsala. Pagkatapos ng isang gabing pamimili, si Han Sanchen ay kinaladkad papasok at uminom ng ilang beses, at sa wakas ay nag-aatubili na bumalik sa bahay sa gabi. Maaga sa susunod na umaga, umalis si Wang Lo kasama ang kanyang entourage, at inayos din ni Han Sanchen na malapit nang umalis ang Pei Mo at Pei Yuan. Tuwang-tuwa ang dalawang bata na magdala ng 30 bilyong amethyst sa unang pagkakataon, maingat nilang naalala ang mga tagubilin ni Su Yingxia sa kanila at maingat silang umalis sa Yetian City. Sa mga sumunod na araw, walang ibang ginawa si Han Sanchen, araw-araw na lang siyang namimili at nakikipag-inuman sa iba. Kapag siya ay libre, ang 4 na tao na bumili ng sikretong libro ay lalapit kasama ang kanilang entourage upang humingi ng payo kay Han Sanchen. Sa araw na ito, hapon na lamang nagising si Han Sanchen, at pinagsilbihan siya ni Ivory at dinalhan siya ng panghugas ng mukha. I've been playing like this every day for the past few days, feeling mo ba medyo naliligaw ako sa paglalaro ng mga bagay-bagay? Marahan na ngumiti si Ivory. Palagi kang abala sa bahay at sa labas, napakahirap, bihira ang magkaroon ng pagkakataong makapagpahinga sa mga araw na ito, at hindi na kailangang paglaruan ang mga bagay para mawala ang isip. Sa katunayan, mas gugustuhin kong gawin mo ito araw-araw, bagaman ang mga tao ay maaaring medyo nakakapanghina, ngunit at least makakapagpahinga ka. Oo, matagal nang hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang pahinga. Para sa kaya matagal, ako ay alinman sa isang granazone ng bala o pagpunta sa isang granazone ng bala. Isang bihirang pahinga. Salamat sa iyong pag-unawa, ngumiti si Han Sanchen. Marahan na niyakap ni Ivory si Han Sanchen, at saka, naiintindihan ko ang pagkatao mo, kahit naglalaro ka man ngayon, natatakot akong may binabalak ka rin sa isip mo, di ba? Walang magawang umiling si Han Sanchen, wala talaga akong may tatago sa iyo. Oo. May layunin ako sa pakikipaglaro sa kanila sa mga araw na ito at hilingin sa kanila na mapabuti at magsanay. May gusto ka bang malaman mula sa mga taong ito pagkatapos mong mas makilala sila? Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen, at nagkaroon na ito ng epekto. Ngayon, nagtanong ako kay Joe ng ilang mga katanungan sa kadahilan ng bumalik ako mula sa gitnang kapatagan, sabi ni Han Sanchen. Anong problema? Tungkol sa sikat na tindahan, sabi ni Han Sanchen, bagaman ang mga tela ng sikat na tindahan ay talagang espesyal, sila ay nasa monopolyo din, natural, maaari kang kumita ng maraming pera,
ngunit hindi mo ba napansin na ang tindahang ito ay higit na sikat kaysa sa isang ito? Pera. Sa manor na ito, ang halaga ng pagkukumpuni at pagdekorasyon nito ay higit pa sa pagtatayo ng Han Sanchen ng isang Yetian City. Ito ay talagang umabot sa isang hindi makataong antas. Ang lalaking may apelyidong Joe ay panandaliang binanggit sa akin ang ilang mga bagay ngayon, bagaman hindi siya gaanong nasabi, he hit the point everywhere. Anong sabi niya? Ang mga sikat na tindahan ay hindi lang basta nagbebenta ng tela, ayon kay Joe, marami rin silang negosyo, ngunit kahit sila ay hindi alam ang tungkol sa mga negosyong ito. Ang orihinal na mga salita ng may apelyidong Joe ay, maliban sa tela, ang lahat sa lugar na malapit sa nasusunog na Bone City ay tila walang kinalaman sa mga sikat na tindahan, ngunit lahat ay may kaugnayan sa mga sikat na tindahan. Upang mauunawaan natin na ang sikat na industriya ng tindahan ay aktwal na nakapalibot sa buong nasusunog na lungsod ng Buto at sa paligid nito. Tumango si Han Sanchen, ito ay nagpapakita na ang mga tao sa likod ng sikat na tindahan ay dapat na malapit na kasangkot sa nasusunog na Bone City, kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong layout ng negosyo ang sikat na tindahan? Sumang-ayon si Ivory, nagtanong ka ba tungkol sa sorpresa ng anibersaryo na ito? Tumango si Han Sanchen, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, ngunit hindi ko alam kung ano mismo ang sorpresa. Sinabi ni Ivory, mukhang isang hakbang lang ang magagawa natin hanggang sa huling araw. Ngumiti si Han Sanchen, din, nagtanong ako ng isang napaka-interesante na bagay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!